Ayan, so good morning ulit sa inyong lahat. Ito na naman si Uncle Dean para sa ating Autism Philippines. And ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkain. Pagkain ng mga batang may autism. Okay, so again, case-to-case basis. Again, consult your doctor. Again, hindi pare-parehas ang sitwasyon ng bawat pamilya, bawat magulang at anak. Okay, now i-share ko sa inyo ay kung paano namin na-introduce ang karne doon sa aming bunso at saka unti-unti doon sa aking second child. Napaka-picky eaters ng mga batang may autism. Alam natin yan. As parents, alam natin yan. Talagang nakikita natin, namimili yung mga anak natin or piling-pili yung gusto nilang kainin. Okay, meron yung kumbaga tinapay lang, yun lang talagang gustong kainin all throughout. Meron naman yung iba kanin lang or sabaw lang. Yung talagang picky eaters sila. Ngayon, nung una, hirap na hirap kaming i-introduce ang meat sa mga anak ko kasi ang nakasanayan nilang kainin ay sabaw or kanin at sabaw or kanin at sabaw ng adobo. Kumbaga yun, yung soft na ganun. And then, syempre, iniisip namin, paano yung nutrients na pumapasok sa katawan ng mga bata. Now, unti-unti naming na-introduce ang karne. Ano to ilang taon din na proseso ito. Una, sa egg white, yung itlog. Unti-unti naming inintroduce dun sa pagkain nila, hinahalo namin sa kanin. Hanggang eventually, nakakatuwa, naging gusto na nila yung itlog, pero ayaw nila yung egg yellow or yung yolk. Ang kinakain lang nila is yung egg white. So, may time na ayaw na nilang kumain ng kanin dati, puro, pag may itlog lang, gusto lang nila yung egg white. Pero sabi ko, okay lang, kasi protein yan, pang develop ng muscle. Until eventually, ang ginawa naming pag-introduce ng meat is through sa mga sabaw. So, di ba, usually pag nagbo-boil tayo ng sabaw, may meat yan. Unti-unti kaming naglagay ng mga konti, as in maliliit, sobrang maliliit, mga ganyan lang kaliliit. Pinong-pino, tad-tad na mga karne sa kanin nila. So, di ba, yung kanin, tapos yung sabaw, tapos sobrang tad, parang maliit pa sa giniling ng mga karne. Inintroduce namin doon sa kanin tsaka sabaw. Yan, tapos may konting karne. Nung una, nararamdaman nila yung parang ibang consistency ng pagkain. Tapos, tinatapon nila, ginaganon nila. And then eventually, si Bunso, parang nakuha niya na yung lasa. Okay? Hanggang ang sinunod namin ginawa is yung mga, hindi ko alam pero gusto nila kasi yung chicken skin. Binabawasan naman na namin yung chicken skin, pero yung karne ang gusto ko talagang ipakain. Kaya, unang ginawa namin nun, kumbaga sobrang pahabang maninipis na pahaba ng chicken. Pag ganyan. Pahaba, maninipis. Tapos, free-nine namin. Siyempre may lasa, konting, para minarinade namin ng konting soy, ganyan. Tapos maninipis, mga strips lang. Ganyan. Tapos iniiwan namin sa table. Tapos, nung una sinubukan nilang parang gawing snack hanggang nagustuhan ni Bunso. It was a long process. Trial lang hanggang eventually parang nung una kinahagat, tapos pero nung tumagal, nagustuhan din niya. So, introduce lang, tiyagaan lang talaga na introduce. Mga ilang buwan din yon. Hanggang ngayon, ang problema naman namin ngayon, napaka-carnivorous na niya ngayon. Addict sa karne tsaka kanin. So, pag magluluto ng kanin, lagi niya sinasabi, chicken, ayan na. Pero at least, ang taba, sobrang taba naman na ng bunso namin yun sa kakakain niya ng kanin at karne. Ngayon, ang next step namin for this year 2024 is i-introduce ang gulay. It will be a long process again, pero unti-unti i-introduce namin ang gulay. So,
Tingnan namin kung anong kaya namin introduce na gulay. Separate or different case naman si Roga, yung aking second, ang aking level 3. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya talaga introduced sa karne. Pero nagsisimula na siyang kumain ng chicken strips. Okay, nagsisimula na. Basta fried. Yun yung napansin namin. So, dapat yung mga maliliit na chicken strips na yan, i-coat namin ng flour, tapos i-prito. Tapos gustong-gusto kasi niya yung lasa ng parang ganun, yung parang crunchiness nun. Tapos dapat maliliit, maninipis. So, kinakain na niya. So, natuwa kami kasi actually ngayon lang. Parang nag-start lang nung January, February, ganyan na. Nakita namin na, wow, at least unti-unti kumakain siya ng meat. Pero hindi pa rin niya kayang isabay sa rice. As in, snack lang. Pero sabi ko, small step at a time. So, yun. Tsagaan lang talaga kung paano natin pakakainin yung mga anak natin. Tingin ko lang picky eaters sila, pero kaya nating i-train. Matagal nga lang kung ano yung kailangan nilang kainin. For example kasi, kailangan nila ng protein, ng karne. So, tama yung una, ginamit namin ay egg white. Sinusubukan kong i-introduce ang tofu, pero ayaw nila yung lasa ng tofu. Kaya, yung chicken strips. Ganyan. Unti-unti lang. Parang, it takes time. Hindi kaya ng isang linggo lang yan or isang buwan lang yan, tapos kakain na sila ng karne, hindi po. Talagang tiyagaan sa pag-introduce. Yung pag-introduce namin ng karne kay Bunso, isang taon din. Yung kay Roga, mahigit 3 taon. Itong pangatlong taon, tsaka lang talaga siya nakikita namin na sinusubukan niyang kumain ng chicken strips. Pero at least, nasimulan na niya. Kailangan kasi niya ng protein sa katawan. Alam niyo, yung mga anak natin na may autism, pag sobrang picky eater, wala silang karne sa katawan kailangan talaga na effort natin as parents na i-introduce yung pagkain sa kanila. Yan, of course, yung gulay, yan yung talagang gusto kong i-introduce ngayong taon na ito. Hopefully, makita namin kung ano yung preferences nila sa gulay. So, yan po yung yung paano i-introduce yung pagkain sa mga batang may autism. I hope magawa rin ninyo. Tiyagaan lang talaga. Minsan sabi ko noon parang wala akong oras para sa ganyan. Kasi pag makita nyo talaga schedule namin, sobrang busy kami sa buhay kasi kailangan talaga namin kumita ng pera. Kasi nga, ang daming naming bayarin, ang daming obligations. Tapos meron pa tayong mga autistic na anak, kaya talagang tiyagaan lang para makapag-introduce ng pagkain sa ating mga anak. So, yan muna ngayon. Sa susunod or sa next video, pag-uusapan natin yung mga vitamins naman. Kung ano yung mga vitamins na tinitake ng mga anak ko o ng mga ini-introduce ng iba. Okay? With that, peace out!